Bukas ng hapon inaasahan magla-landfall ang Bagyong Usman sa Eastern Samar. Alamin natin ang latest sa Bagyong Usman mula kay Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi, Alzar. Magandang gabi sa iyo, Maris. Opo, at kanina alas 7 ng umaga, ng gabi po, ay itong sentro ng Bagyong Usman ay nasa layong 365 kilometers east of Giwa na Eastern Samar. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay nanatili pa rin sa 55 kilometers per hour, samantalang ang pagbukso ng hangin ay maabot sa 65 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na kikilos ito pakanluran palapit sa Visayas at Mindanao sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone warning, signal number 1. Ibig sabihin nito, makakaranas ng mga pag-ulan, may makasamang pagbukso ng hangin sa Southern Quezon, Marinduque, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, including Ticao at Bures Island, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu kasama ang Camotes Island, Aklan, Capiz, Northern Iloilo, Northern Negros Occidental at Dinagat Island. Sa mga oras ito ay nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Eastern na Visayas, ganun din sa Bicol Region. At inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na inaasahan ngayong araw hanggang Sabado sa Bicol Region, Visayas, kasama ng Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Quezon. Dito sa Metro Manila ay inaasahan po natin maganda panahon sa araw nito. Pero bukas, maaaring bukas ng hapon ay magpisa na pong maging maulap na kalangitan ng mga pag-ulan dahil sa indirect effect ng bagyo. So inaasahan po natin ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa kuminsan ang malakas na pag-ulan na maranasan sa Metro Manila simula hapon, bukas ng hapon hanggang Sabado. At kasama na rin ang Calabarzon at Mimaropa. Alright, Alzar, unahin muna natin yung sa Bicol, no? Kasi nabanggit mo yung sa Bicol Region at Albay. Kasi merong volcanic activity ngayon, itong Mayon Volcano. So, binanggit mo rin sa iyong report na mula sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dyan sa Bicol Region. So, ano ba ang aasahan ng mga taga-Bicol, especially dun sa area ng Mayon? Meron bang posibleng magkaroon ng, if ever, na magkaroon pa ng volcanic activity doon, magkaroon ng lahar? Ano ba ang mga aasahan natin doon, Alzar? Opo, ayun po isa na ang sinasaalang po natin dahil malalakas ang pag-ulan. Magtamtaman hanggang malakas ang pag-ulan inaasa po natin sa Bicol Region, lalo po sa may Albay. So nandiyan din po yung banta ng lahar dahil nga po na doon sa sitwasyon ngayon sa malapit sa Mayon. Yun po ang paalala po natin, di lang po doon sa banta ng landslide, ganoon din sa pagbaha and landslide dahil nga po sa maraming ulan ang dala ng bagyo. At yun yung makikita, hindi pa naglalandfall ang bagyo pero nararamdaman na po ngayong araw o ngayong gabi ang pag-ulan sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa ngayon, tropical depression itong Usman. Posible pa bang lumakas siya, Alzar? Opo, na inaasahan pa rin natin na lalakas pa ang bagyong ito bago maglandfall bukas ng hapon sa Eastern Samar. At ngayon, tropical depression, ang lakas ng hangin ito ay nasa 55 kilometers per hour. Inaasahan po natin lalakas ito sa tropical storm na from 62 hanggang 88 kilometers per hour ang lakas ng hangin ng taglang ng bagyo sa kategoryang tropical storm. Alright, gaano kalawak yung posibleng epekto ng Bagyong Usman sa mga probinsyang daraanan nito kung ikukumpara natin sa mga nakaraang bagyo? Kasi dati, I remember, if I remember it correctly, nag-cover din ako sa Eastern Samar, sa Borongan, yung Bagyong Ruby, kung tama man yung naalala kong bagyo, talagang napakalakas din. Maikukumpara ba natin yun, Alzar, doon sa nangyaring Bagyong Ruby na yon? O kung hindi man doon, saang bagyo natin pwedeng maikumpara itong si Usman para magkaroon lang ng, kumbaga, context or, kumbaga, point of comparison yung mga tao na nandun sa mga lugar na maapektuhan itong bagyong ito, Alzar? Opo, ito kasi matatawag mahinang bagyo kasi nasa tropical depression kumpara nung mga nakaraang bagyo na maabot sa from tropical storm hanggang super typhoon. Ang inaalala po natin itong madami ng ulan ang dala ng bagyong ito.
At ang maapektuhan nito, ang buong Visayas, Bicol Region, ang Mimaropa, ang kasama na rin ang Metro Manila. Pero yung dami ng ulan, concentrated mismo sa Visayas at sa Bicol Region. At ganoon din sa Palawan dahil sa forecast track ng bagyong Usman ay dadaan ito sa Visayas and then sa Northern Palawan. So itong malalakas na pag-ulan to ay yun po yung nandiyan po yung banta ng landslide and ng flash flood dahil nga po nananasan po natin ng taon-taon lalo po sa tag-ulan. Pag malakas ang ulan, nandiyan na po yung baha and landslide lalo po sa mga prone areas na po nyo. Yung sa Tacloban, Alzar, kasi syempre nangangamba rin yung mga tao. Bagamat sinabi mo naman na hindi ito yung masyadong malakas, pero dati na kasi sila nakaranas ng matinding bagyo sa Yolanda. At yung iba, syempre, may trauma na pagdating sa mga bagyo. Ano bang inaasahan natin pagdating doon sa Tacloban, Alzar? Opo, bago magdaan po, magiging tropical storm itong ang bagyo. Ang storm surge, well, mababa ang chance na magkaroon ng storm surge doon pagka naging tropical storm. Ang babantayin natin itong dala ng ulan ng bagyo. Kaya po, yung paalala sa mga kababayan na hanggang maaari na habang maganda pa ang panahon, lalo po sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo, ay lumikas na po tayo sa ligtas na lugar dahil sa maraming ulan ang dala nito. Kitang-kita naman po na hindi pa nagla-landfall, ay umuulan na po sa bandang eastern section ng Southern Luzon at ng Visayas dahil po yung natawag natin advanced cloudiness ay nandiyan na po sa bansa. Pero yung mismong bagyo, yung sentro ng bagyo, ay nasa dagat pa lamang. Alright, Alzar, ito yung tanong ng karamihan sa amin. Uulanin ba hanggang sa bisperas ng bagong taon? Kasi syempre, ito yung selebrasyon. Siguro, ito na rin marahil yung paraan para wag na masyado magpaputok yung mga tao. Pero ano bang aasahan natin na panahon pagdating ng bisperas ng Pasko? Ng bagong taon? Opo, sa bisperas ng bagong taon ay inaasahan natin nasa labas na ng PAR ng bagyong Usman, papunta na to sa may Vietnam. So ibig sabihin nito, magiging maganda ang panahon ang inaasahan po natin sa pagdating ng bisperas ng bagong taon sa malaking bahagi ng ating bansa. Bakit? Dahil may ilang lugar po sa may Northern Luzon ay magiging maulan dahil sa amihan po. Alright, maraming salamat, Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa, at Happy New Year sa'yo. Apo.